Thank you sa lahat ng nag-comment at nag-uumapaw na komento sa social media about doon sa psychic na topic. Mas marami pa rin palang curious at laman ko na marami rin pala akong katulad. Pipilitin ko lahat na ma-elaborate, ma-explain ang lahat ng bawat detalye ng nilalaman ng video nung nakaraan. So ang video na ito ay para sa uri ng panaginip. Kagaya na sabi ko, ang tatlong uri ng panaginip ay ang simbolo, ang kabaligtaran o mangyayari sa iba, at yung huli, yung babala or paalala. Example sa simbolo ay ang ahas. Kapag nanaginip ka ng ahas, ang sabi nila ay swerte daw. Pero hindi ako naniniwala. Dahil for me, ang ahas ay stress. Pero ang kagandahan sa ahas, stress lang siya ng isang araw o panandali ang stress. Mareresolve mo siya kagad. Sa tingin ko na naniniwala yung iba na swerte ang ahas. Kasi nga, panandali ang stress, na-resolve din nila. So feeling ng iba, swerte ang ahas kasi nakahanap siya ng paraan. Pero para sa akin, sinyalis ang ahas na ma-stress ka ng isang araw pero mareresolve mo din. At totally bad ang dream ng ahas. Kasi makakahanap ka ng paraan para ma-resolve mo siya. O pwedeng mag-fade na lang yung stress na yun. Isa sa simbolo ng panaginip ay ang dumi. Ang dumi ay siguradong pera. Either magkakaroon ka ng pera o malalagasan ka ng pera. Depende kung ano ang ginawa mo sa dumi sa panaginip mo. Nanaginip na ako, nag-flash ako ng dumi. Pagkagising ko, merong nangangailangan ng tulong. Nanaginip na ako na pinahid ko yung dumi sa friend ko, ang may Erin. Kinabukasan, meron siyang hindi ina-expect na pera na dumating sa kanya. So, guaranteed, ang dumi ay hindi automatic na magkakaroon ka ng pera. Either magkakapera ka o kailangan mong gumastos ng pera. Kidlat. Ayoko makapanaginip ng kidlat kasi sobrang stress ang ibibigay sa akin yan. Pangmatagalang stress ang kidlat. Sunod-sunod na stress sa loob ng ilang araw. At sabay-sabay. Yan yung parang tatanong mo sa sarili mo, bakit nangyari sa akin to? Yan ang simbolo ng kidlat. Kapag kidlat ang napaginipan mo, expected din mo na yung napakadami mong problema na sunod-sunod. Pero ang maganda doon, may warning. Kapag nanaginip ka ng kidlat, alam mong merong mangyayaring sunod-sunod na hindi maganda sa buhay mo, nabibigyan ka malaking stress. Maliles yun kung aware ka. 'Di ba? Maliles yun kung prepare ka. Buhok. Meron akong friend, ang pangalan niya ay Abby Lorraine. One time napaginipan ko siya. Ang senaryo ng panaginip, nagpagupit siya ng sobrang iksing buhok, tapos ang ganda niya. Pagkagising ko, tinanong ko kagad siya sa kanya kung may sakit ba siya. Sabi niya, wala daw siyang sakit. Sabi ko, napaginipan kasi kita, ang ganda mo, pero yung buhok mo, short. Sabi ko, ang meaning kasi ng buhok na panaginip ay about health. So, sabi niya sa akin, actually, meron akong nararamdaman. May anxiety ako. So, yung anxiety pala ng friend ko, medyo mataas na level na hindi niya naman sa akin nakwento. So, nangangahulugan na ang buhok, kapag maiksi, ibig sabihin, may something about health. Ito base sa observation ko ha. Kapag nanaginip ako ng isang tao about buhok, tatanungin ko kagad siya kung stress siya or may something sa kanya. Kapag clear yung taong napaginipan mo, kailangan mong maging healthy. Kasi may chance na yung simbolo ng buhok na paginipan mo sa iba ay kabaligtaran na ikaw pang pinapaalalahanan. Tubig. Experience nyo na ba yung may swimming pool, may tubig, lumangoy kayo or sumisid kayo sa ilalim, sobrang linis na tubig? Sobrang linis na tubig, ang ibig sabihin niyan ay pera. Confirm na sa akin yan. Once na naligo ka at lumubog ka sa pinakailalim, magkakaroon ka ng unexpected na pera. Ngayon, hindi naman porket na naginip ka ng tubig, magkakapera ka na. May senaryo rin akong ganito. Na naginip ako ng tubig, umaagos sa lupa, iniwasan ko yung tubig. Kapag may tubig at umiiwas ka, ibig sabihin, hindi mapupunta sa'yo yung ina-expect mong pera. Next natin yung ipin. Yung ipin, lahat naman ng tao alam na yan. About health, about kamatayan. Makwento ko, nung bata pa ako, nanaginip ako ng natanggal yung ipin ko. Kinabukasan, nanaginip ulit ako, natanggal yung ipin ko. Ngayon, meron kaming kamag-anak dito sa may Sampaloc. Namatay yung asawa niya habang buntis siya.
So namatay rin yung bata. So 2 panaginip ng ipin, 2 rin yung binawian ng buhay. Yan yung unang panaginip ko ng ipin. I think 20 years ago. Sobrang bata ko pa nun. Hanggang sa nagsunod-sunod na. Meron rin ganitong kwento. Isang araw nandun ako sa bahay ng friend ko. 17 years ago. Meron akong kaibigan na tulog na nagising. Ang sabi niya sa akin, since panapaginipin na ako nung bata pa ako, sabi niya sa akin, may masama ba pag nananaginip nang natanggal yung ipin? Ang sabi ko kagad, sobrang sama niyan. So nagkwento na ako sa kanya ng sunod-sunod ng mga panaginipan ko na yung ganito ko, napaginipan ko, yung ganyan, yung ganito, napaginipan ko. So alam ko na yung eksena ng ipin eh. Maya-maya, may kumakatok doon sa bahay ng barkada ko. Mga bata, sinusundo ako. Tapos sabi nila sa akin, oh my, yung lola mo nandun sa inyo, parang hindi na humihinga. So pag uwi ko ng bahay, nakita ko yung lola ko. Bukas yung nebulizer niya. Wala na siyang malay. So nung araw na yun namatay yung lola ko. Yung ipin pala na natanggal na panaginip ng friend ko ay para sa akin. Lola ko pala yun. Ayan siya, ayan. Punta naman tayo sa kabaliktaran o mangyayari sa ibang tao. Bigyan ko kayo ng experience ko. Combination ng simbolo at paglugar sa sitwasyon o enerhiya ng ibang tao. Nanaginip ako na natanggal yung ipin ko. Kasi gadan na naginip ako ganyan, sinasabi ko na kagad sa mga kaibigan ko para aware lahat. Kinahaponan, natulog ulit ako, na naginip ako na may kwartong napakaliit, kahoy yung mga division, tapos tumatakbo ko. Pero palating na lalaki, binaril sa ulo yung kasama ko, tapos ako binaril sa ulo, yung pakiramdam na pinatay ka, tapos nawalan ka ng malay. Naramdam ko yun. Kinabukasan, may nakilala akong bagong tao. Ngayon, kaibigan ko na siya. First time namin nagkakilala nung araw na yun. Hindi niya alam na may laya akong mangkukulam. Hindi niya alam na pala panaginipin ako. Ngayon may nag-message sa kanya habang nag-chat. Sabi ng message, hala, namatay yung kaibigan ko. Ngayon nagsalta kagad ako kasi nandun yung mga friends ko. Ano sabi ko sa inyo? Di ba sabi ko sa inyo may mamatay? Tapos kinausap ko siya, sabi ko, nanaginip kasi ako kagabi na natanggal yung ipin ko. Nung natulog ako, tapos kinahaponan, nanaginip ulit ako na binaril ako sa ulo. Sabi nung ni JR, hala, tingnan mo yung message. Yung kaibigan niya, binaril sa ulo. So, combination ng simbolo at paglugar sa sitwasyon ng ibang tao. Ngayon punta naman tayo sa pangatlo, yung babala or paalala. Karaniwan dito, ang mga pumapasyal sa'yo at nagbibigay paalala ay yung mga mahal mo sa buhay na pumanaw na. Magbibigay ako ng example, simpleng senaryo lang. Yung lolo ko, ayan, lolo ko, ito yan. Actually, 3 yan tatlo silang mga feeling kong guide ko na tuwing may mga eksena sa buhay ko nagpapakita sila sa akin sa panaginip. Meron akong old friend na alam mo yung mandurugas, yung uutangan ka, tapos hindi ka babayaran, pahihirapan ka. May ganyan akong kaibigan Kapag meron ka naman, bigay ka lang ng bigay, diba? Pero nauumay ka rin kasi nagbibigay sa'yo ng stress. Ngayong one time, lumapit to sa akin yung kaibigan. Binayaran niya muna ako ng konti, matatapos na siya. Tapos, lumapit sa akin itong kaibigan ko to. Ang letter ay R. Hindi ko nabibigay yung pangalan. Ang daming promising, ang daming ganito, ganyan, kung paano niya ako babayaran, for the ganito daw. So, yung benefits ko, sinabi niya. So, medyo ako na, sige na nga, ganyan. So, natulog muna ako saglit. Nandyan siya sa labas. Yung lolo ko na paginipan ko. Sabi sa akin ng lolo ko, oh my, ayang ka na naman. Hindi ka na ba nagtanda? Sabi sa akin ng lolo ko. Yung bago ako matulog, sure na ako Withdraw na ako Pero after nun, yung babala, nagdahilan ako kinabukasan na, hindi, may paggagamitan pala ako. Binabalaan ako na, tama na. Diba? Ang galing kasi, imagine mo naka-mindset ka na Diba? Willing ka na Paloko ulit Pero, sabi nung babala, tama na daw. Meron pa ako isa. Meron akong kapatid dito sa Marikina, ang pangalan ni Alvin. Mga bata pa kami, etong si Alvin ay namatay, gawa ng nalunod dito sa Marikina Bridge. Ngayon, yung father ko, nag-hire siya ng yung mga sumasayaw, yung mga igurot, kasi nga, lalabas pa daw yung kapatid ko, ganyan-ganyan. Ngayon, may something kasi kami ng father ko nung time na yun, so hindi ako pumupunta. Napaginipan ko yung kapatid ko, si Alvin. Nagkakapi kaming dalawa. Tapos yung father ko nakahiga. Transgender na ako noon, pero hindi pa ako ganito kaganda.
So sabi sa akin ni Alvin, Kuya, tigang mo si Papa, gisingin mo naman. Sinabi niya sa akin yon, sure ako sa gusto niyang iparating na tama na. Ngayon, sinabi ko sa father ko yung pagkagising ko. Pero ang sabi niya sa akin, oo, kasi malapit na talaga siyang lumabas. So, syempre masakit mawalan ng anak. Tinuloy pa rin niya yung mga ginawa niya. Yung kapatid ko, hindi na siya nakita. As in, nawala na siya. Namatay na siya. Hindi na nakita rin yung katawan. 16, 17 years old ako nun eh. Yun yung first kong dream na paalala o babala. Si Alvin. Paano ako sigurado na kapag napaginipan mo ay mahal mo sa buhay ay nagbibigay ng babala? O sila ba talaga yun? Nung namatay yung lola ko, habang nakaburol siya, 3 kaming magkakapatid. Ate ko, tsaka yung bunso namin. Yung bunso namin hindi makapunta kasi buntis. Kabuanan. 3 kaming magkakapatid. Napaginipan namin na magkakaibang oras yung lola namin. Nakinis kami sa lips. Nakilabutan ako. Hindi siya panaginip na iniisip mo lang kasi. Kaya napaginipan mo. Hindi. Kapag napaginipan nyo ay pumanaw na nakamag-anak nyo o mahal nyo sa buhay o guide nyo, pansinin nyo yung lugar. Napakadetalye. Parang yung lugar yung ini-specific niya doon sa dreams. Dreams ng simbolo, kunyari dumi. Hindi mo maalala yung lugar niyan. Hindi mo tanda kung saan ka nakatapak ng dumi. Yung kidlat, hindi mo matatandaan kung anong lugar yung nasaan ka nung time na kumikidlat. Hindi mo walang ganyan sa simbolo. Pero sa paalala, konting dreams lang sa mga namatay, konting dreams lang sa mga mahal natin sa buhay na nagbibigay ng warning. Tandang-tandang mo yung lugar. Detalyeng-detalye yung lugar kung saan. So yan ang mga example ko sa classification dreams based on experience lang. Ang susunod ko ay, bakit ang dami ngayon naglalabasan ng mga katulad ko na may kakaibang abilidad? Bakit ngayon, nag-start nung June 2023, bakit mas lumakas?